isa sa atin, dadalhing mensahe na mula sa ating pong aklat ng Biblia na kung saan makikita po natin sa Mateo sa isa sa Mateo 6:9. So, makikita po natin dito na ang pananalangin ay napaka-importante po sa bawat isa sa atin. So, minsan po, noong nakaraang June last week, itinuro ko na po ito sa bawat isa, ang pantungkol po sa pananalangin, na kung tayo po ay mananalangin, tayo po ay papasok doon sa ating kwarto at makikipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon at hihilingin natin ating pangangailangan. So hindi tayo tulad noong mga taong mga pantas kung saan sila gustong manalangin sa mga kanto, sa mga sinaguga, at kung saan saang lugar. So ang pananalangin po ay binigyan kong diin noong una na ang pananalangin ay kailangan po tayo ay mayroong tamang pakikipagniig sa ating Panginoon. So malinaw po na yun po ang aking pong dinala noong nakaraan. Ngayon po ay ating pong bibigyan daan naman ay yung pananampalataya sa ating pinapanalangin. So, slot number 2 na po tayo ngayon. Yung una po ay slot number 1 yon, yung pananalangin. Ito po ay yung personal kaugnayan natin sa Diyos. So, ito ay napaka-importante po kasi kung ako po ay magdala ng mensahe, ito po talaga ay ito po ay naka-schedule lahat. So mapapagmasdan po natin na ang aking dinadalang salita ng Panginoon ay hindi ko po iniiwanan yung isang verse na hindi ko po ito maipaunawa sa bawat isa sa atin at ito'y binabalik-balikan ko. Kung ano po yung napag-aralan ko sa una, kadugtong po yung sa bandang huli. So ito po yung tamang pag-aaral na aking pong napag-aralan at hayaan po ninyo ang bawat isa sa atin ay namnamin ang ating pagkain spiritual sa pamamagitan po ng maikling panalangin. Tayo po muli ay dumulog sa Panginoon bilang ating pong pagbigay ng mataas na pagsamba, mataas na paggalang sa ating Ama na nasa langit, bagamat tayo ay narito sa lupa. So, inihiling ko po ang bawat isa na kung ano ba lang inyong ginagawa ay napaka-importante po itong ating gagawin ito. So, tayo po ay manalangin sa umagang. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw noon magpakailanman. Ninanais mo, Panginoon, na kami ay humiling, dumaing ng aming mga kailangan sa aming mga buhay. Subalit ito ay hindi sapat sa panungkulan na nais mo sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Ang ninanais mo ay kami pagpatuloy at ganapin namin ang iyong kalooban mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo na aming kasama sa umagang ito. Hinihiling po namin ang iyong banal na bendisyon sa mensahe po namin pagkain sa bawat isa sa aming dakilang Diyos. Luwalhatiin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bibigyan ko lang diin dito yung slot number 2 is yung pong Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. So, yung ano po yung hallowed be thy name? Sambahin nawa ang pangalan mo. At dito po, makikita po natin kung paano po na ba talaga natin dapat sambahin ang Diyos. Na yamang yan doon siya sa langit, wala siya dito sa lupa, at hindi po natin siya, pwede na masabi natin, hindi po natin siya kasama. Pero ako po ay naniniwala, kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, siya po ay ating kasama sapagkat siya po ay nasa ating mga puso. Malinaw po, nasa atin po siyang mga puso. Kaya sasabihin natin, sambahin nawa ang pangalan mo dito mula sa langit, mula dito sa lupa hanggang sa langit. So hindi po maaari nang sasambahin natin ang Panginoon mula sa langit papunta sa lupa. So malinaw po, mula dito sa kaharian ng Diyos na kanyang ginawa, sa kingdom of God, walang iba po itong kanyang create, yung kanyang hinubog, yung kanyang nilikha, walang iba po yung mundo at tayong mga tao. So nangangahulugan lamang po na ang ating pong pagsamba at ang tunay na pagsamba natin sa Diyos ay kinakailangan mo magmula po dito sa lupa
patungo doon sa langit. So, kung tayo po ay nasa langit na, hindi na po natin magagawang sumamba sa Diyos sapagkat doon po ay punong-puno na po ng pag-asa at kaluwalhatian. So, wala doon ng paghihirap, wala po doon ng pagyaman sapagkat doon ay punong-puno ng perlas, punong-puno ng kayamanan, punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Dito po sa lupa ay marami po tayo kinakailangan gawin. Yung pong responsibility natin sa Diyos, yung tungkulin natin bilang mga tagapaglingkod. So minsan po, talaga po na nangyayari po yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So malinaw po yun. So uh, agawin ko ng kaunti ang atensyon natin sa bawat isa. So may personal testimony kagabi pagkatapos po natin ang DMPA sa training. So masaya po ako nanonood doon sa ating pong sa DMPA batch 11 katapos po noon at ako po ay nag-observe doon sa pag-training. Pagkatapos kami po ay nagbabantay dito sa aming munting tindahan, sa barbecuehan, pagkatapos na kami ang magsara. So, nandun po, meron pong intriga na nangyari kung sa kwan, showbiz. Ha? So, kung hindi po tayo maging handa sa mga bagay na ganito, so at hindi tayo marunong makipag-iig sa Panginoon, at wala po tayong personal na kaugnayan, so pwedeng maaari na tayo po ay madala ng makamundong gawain. So, kagabi po, sabihin ko sa inyo ang totoo, may kaunting pagsubok sa aking buhay na muling nabuhay, yung pong tao na sa totoo na po, yung po ay minsan na pong ako niya ay pinagtangkaan, subalit hindi po mangyayari yung nais niya sapagkat dito pa man sa lupa ay meron tayong tamang batas. So, nakinig ako sa tamang instruksyon ng mga pulis, pumunta ako sa police station, at ibinilater kong muli siya sapagkat alam ko na may batas ang ating lupa na yun ang nais ng Diyos. Ang batas na tagapag uh, disiplina sa mga taong pasaway ay nasa sa ating gobyerno. Kaya uunahin po natin yung gobyerno natin, bagamat tayo po ay tagapaglingkod ng Diyos. Ang pangalawa po, yung ating ipanalangin siya sa Diyos, na sana ay siya ay mabago. Huwag po natin ipanalangin na bahala ka na Panginoon sa Kanya na magdisiplina. So, kasi personal ko pangyayari, minsan akong ginawa ng ganyan, pangit po pala na tayo po ay ipanalangin natin yung naging yung ating pong, yung tao na ating pong hindi po natin nakaunawaan, ay ipanalangin natin sa Panginoon na siya po ay bahala na. Sapagkat talagang ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan at susuguin niya si Satan, paluin siya. Sigurado yan. Talaga pong nangyayari po yung kasi personal ko po na na nakuha ko po yan. Na-enkwentro ko sa aking bilang ako ay mananampalataya. So, kailangan pala na tayo po habang tayo po ay ginagawa ng ganito ng mga tao na hindi matuwid at walang pagkaunawa sa salita ng kailangan nating maunawaan na mayroon pala tayong batas na ibinigay ang Diyos na tayo po ang maghari dito sa lupa. So, kaya ginawa ito ng Panginoon na disenyo na yung pong, yung sabi niyang, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. So, dito sa lupa, patungo sa langit. Malinaw po. Kung natin pong iisipin, familiarity na po sa atin itong panalangin ito. So, minsan dinadalangin natin, pero hindi po natin nauunawaan kung ano po ba talaga ang kahulugan noong ating pong pananalangin. So, kaya po yung sinabi niyang, hallowed be thy name, sambahin nawa ang iyong pangalan. So, ibig sabihin po yung talagang yung kaluwalhatian ng Diyos ang siyang mangunguna sa ating buhay. Yung talagang ipagkakaloob natin, pure yung ating sarili sa ating Diyos. Bagamat mayroong mga distraction, objection sa ating buhay, hindi sila po mananalo sapagkat ang Diyos, siya mismo ang gagawa ng kanyang kalooban sa ating buhay. Siya po ang magkukumand ng ating buhay, magkukumand ng ating sarili, at siya po ang maglalagay sa atin sa tungkulin bilang tayo ay mga hinirang ng Diyos.
Ganun po yun. Yung hallowed dining. At yung doon po sa thy kingdom come, yung pong, yung kingdom of God, kailangan po ay manatili sa ating mga buhay. So, paano po ba mananatili yung sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos at yung marunong tayong magpakumbaba at marunong tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin at marunong din po tayong humingi ng kapatawaran sa ating amang nasa langit sapagkat iyon ang nananais na gusto ng Diyos. At, at ang higit sa lahat po ay yung tayo po ay matuto na maghumingi ng mayroong yung kung sapat. Di ba po sinabi po niya na tayo po ay kailangan po natin na tayo po ay manampalataya at ganapin at kinakailangan po nito dapat po natin in action, kailangan gawin natin. At kung tayo po naman ay hihiling sa ating Panginoon, ito po ay hindi na po natin pwede pang hilingin sa Kanya, kailangan po natin ito ay gawin. Sapagkat iyon na ang inuutos ng ating Panginoon na mangyari dito sa lupa, patungo sa langit. Kung ating pag-iisipin po mga kapatid, hindi na po natin kailangan pa na bumabang muli ang Diyos para tayo po ay instruksyonan na muli at papangunahan tayo na sa ano man ang ating gagawin. So, binigyan na tayo, pinagkalooban na po tayo ng kingdom of God. Pinagkalooban tayo na tayo po ang maghari ng lahat ng bagay dito sa mundo kung tayo po ay mga mananampalataya. Subalit kung hindi naman po tayo mananampalataya at sa sarili lamang po natin na kalooban, so malinaw po na hindi po yun kalooban ng Diyos. Ang tunay na kalooban ng Panginoon ay yung tayo po ay sumusunod sa alituntunin ng ating Panginoon. Una, tayo po ay manalangin nagmumula po sa ating kaibuturan ng ating puso. Pumasok tayo sa magandang kwarto natin sa loob ng bahay. Huwag po tayo doon sa mga nadidistract tayo ng mga ating mga kaibigan. At hilingin natin sa Panginoon na maging maganda yung ating buhay. So, narito na po tayo sa ating programang ito at sa paning ito na ating pong pinakasama ating mga samahan na ito po ating pinasasalihan natin na andito na po tayo. Huwag na po tayo magbigay daan para madistraction tayo ng ano pa mang bagay sapagkat dito po pinapangunahan na po tayo ng ating mga magaling na mentors, magagaling na pastor, magagaling na teacher. So, na marami po tayo dito magkakasama. Lahat po tayo may kanya-kanyang kakayanan na ipinagkaloob ang Panginoon. So, kaya po, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay bilang tayo-tao, number one, makikita po natin ang ating gagawin o yung ating pananampalataya at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan po ng una, number one, is yun sa atin sa paningin. Yung paningin natin, paano po ba makikita yun? So nakikita natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos, pawang mga mabubuti, at saka yung mga bagay na hindi natin nakikita. Yun ang number one. At ang pangalawa, yung pumasok sa ating kaisipan, nakita natin. So na dili-dili na yung napag-isip-isip natin na yung pala tayo ay nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng hininga. So yun po, number two. At yung promero ay yung tayo po ay pangatlo po ay yung tayo napakinggan natin. Napapakinggan natin. Sa paano pamaraan po yung hindi po natin nakikita yung hangin at yung mga bagay na hindi natin nakikita na nilikha ng Diyos. So yung iba po, hindi po naunawaan nila. Ang ibig sabihin nila, ang nilikha ng Diyos at nilikha ng tao ay pareho lang. Pero hindi po. Ang nilikha ng Diyos ay sapat at walang makakapantay ni anong mundo o sa anumang bagay na hindi nakikita. Sapagkat punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos ang ating sarili at ang lahat ng mga bagay na ito. At ang pangatlo po, yung ating pong feeling, yung ating po pakiramdam, idinisinyo ng Diyos na tayo po ay nararamdaman natin. Halimbawa tayo po ay nasaktan,
talaga pong nararamdaman natin na talagang tunay ang ah, layunin ng Diyos sa ating buhay. At ito po ang mas maganda. Kung tayo po ay nakakita, nakarinig, at nagkaroon tayo ng feeling, at nadama natin ang ninanais ng Diyos sa ating buhay, kinakailangan ito yung bukas tayo na tanggapin ito sa ating mga sarili. So, malinaw po, yung buksan natin yung ating mga puso at tayo po ay kinakailangan nating malinis yung ating sarili at tayo po ay magkakaroon ng malalim na kaugnayan sa Panginoon. Saka magaganap ang kingdom of God sa ating mga buhay kung ito po ay malinis ang ating sarili at humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa mga tao na ating pong nagawa ng kasalanan at yung sa mga taong gumagawa sa ating ng kasalanan, kailangan natin sila pong patawarin at tayo po ay matuto namang humingi ng tawad. So, yun po, conversation. At kung ano man po yun na yun pong napagtalunan at hindi po ninyo napagkaunawaan, mayroon po tayong batas na binigay ang Diyos na yung iba, walang iba po yung ating, yung anuman ang kasalanan dito sa lupa, ganun, di naman sa langit yung ating pong gaganapin. So, kailangan po pagdating dito sa lupa, sapagkat tayo po ay pinamalaan ng Diyos, tayo po ay binigyan ng kaalaman, tayo po ay may kapangyarihan na tayo po ay mamahala ng mga lahat ng bagay dito sa lupa. Lalong-lalo na po tayo ay mga lingkod ng Diyos, huwag nating hahayaan na tayo po ay ipahiya ng isang tao na wala namang pagkakilala sa Diyos. Kailangan natin ibigay siya sa batas ng tama sapagkat yun ang ibinigay ng Panginoon. Igalang ninyo ang pamunuan sapagkat sila ang una kong binigay na batas dito sa lupa. Di ba? Malinaw po yun na ang ating pong batas, isidinisinyo ito ng Panginoon. Kaya igigagalang po natin ang kanilang mga sisyon. Kaya nung nangyari po sa aking buhay kagabi, so magamat medyo nagkaroon ako ng isang galit na talagang pinagsalitaan ko siya, pero ayon lamang yun sa ikatutuwid niya sapagkat sinabihan ko siya na ayusin niya ang salita niya. At yung pag-aakusa niya sa akin sapagkat wala siyang katibayan na ako ay nagsalita ng anong pang bagay na hindi nakakalulugod sa kanya. At kung yun ay narinig niya sa ibang tao at chismis lamang yun, hindi po ako naniniwala na hindi galing sa akin yun. Hindi po ako naniniwala sapagkat hindi po ako nagbibigay ng daan para sa gagalit sa akin ng aking kapwa. Hindi po ako nagbibigay ng daan para sila po ay mag-away-away, magchismis ako sa ibang tao ng tungkol para sa pagsira sa kapwa. At ako po ay nagbibigay daan sa mga tao para magpayo patungkol sa salita ng Diyos. Ito po ang malinaw sapagkat ito ang sinumpaan natin bilang mga lingkod ng Diyos. Ako po ay minsan na po nagpahayag ng salita ng Diyos at ako po ay ginamit ng Diyos noong mga unang pagpanahon at nagkaroon po ng buhay na walang hanggan ng aking pamilya. Unang-una, sila po ay nadala ko sa pananampalatayang tama sa Diyos, hindi yung nadala ko sa... So, nadala ko sila dahil sila po ay talagang mayroong magandang narinig, mayroon silang nakita sa aking pamumuhay. Ginaid ko sila sa tama at hindi ko po sila uh, iniluklok doon sa sila papaluklok sila sa masama. So ako may mga kapatid ako na punong-puno rin ng mga bisyo, mga kung ano-anong bagay na hindi po sila hindi sila po mananampalataya pa, hindi pa po sila hubog sa mga salita ng Diyos. Pero naniniwala ako na patuloy silang lalago sa espiritual na buhay sapagkat pag ako ay umuwi sa amin, payong kapatid sa pananampalataya ang aking dinadala sa kanila, hindi yung payong istambay, yung payong makalulugod sa ating Panginoon at sa makalulugod sa ating mga sariling pamilya. So, kagabi, kahit nga po ako ay may alam patungkol po sa salita ng Diyos, hindi ko ginawa na i-share doon sa mga pulis yung aking nais at pinakinggan ko yung instruction nila kung anong dapat kong gawin. So malinaw po, pagsabi sa akin ng pulis, dalhin mo ang number namin at oras na ikaw ay muling sugurin doon, tawagan mo kami na
bahalang mag defense at mag-offense kung ano ang aming gagawin sa kanya. So yun ang tamang instruction, di ba po? At ako po ay umaasa at ako hindi po makakatulog hanggat hindi po ako magkakaroon ng tamang ah, kaugnayan. So, ninarapat ko na pumunta ako sa pulisya at i-report ang mga bagay na ginawa niya dito sa aming bahay. At minsan pa niyang ginawa na yun sa akin sapagkat siya may pinirmahan doon sa barangay. Tandang-tanda ko yun, hindi ko siya kinakalimutan. Bagamat pinatawad ko na siya sa kanyang unang pagkakasala sa akin at hindi ko itinuloy yung kanyang case na ginawa sa akin, yung pagbabanta niya sa akin. At unang-una sa lahat, hindi ko rin ginawa na siya po ay sirain sa ibang tao. So nung pinatawad ko siya, hindi ko siya sinisiraan. Umpisa noon, hindi ko siya pinapakialaman kung ano man ginagawa niya sa buhay. So, kagabi, dumating siya. Yung nanay niya, pumunta dito sa amin, sa bahay namin. So, ako nga po nagtataka bakit urikit yung nanay niya. Naaawa ako sa nanay niya. Ganun ang ako tayo. Hindi naman ako personal na anak noon. At nakita ko yung kanyang nanay na ganun, parang siya po ay ugaga. Hindi mapakali kasi hating gabi na, wala pa yung kanyang anak. So, yung kanyang anak na pasaway, wala pa. Biro mo yung isang magulang, halos hindi magkatulog kahit pasaway yung kanyang anak. Tayo pa kaya na ang mga anak ng Diyos na halos hindi mapaugaga ang ating Panginoon para tayo po ay hanapin, kanlungin, o tayo po ay pagkalooban na samantalang tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo po ay hihiling ng isang bagay na nais nating maganap sa ating mga buhay, ay kinakailangan po natin na i-coordinate sa Panginoon ang ating mga gawain, yung mga lituntunin natin ninanais sa ating mga buhay. Yun po ang ibig sabihin po ng ating pong dinadalang mensahe sa umagang ito na kailangan kung tayo po ay mananalangin, kinakailangan natin makuha yung growth o yung nais ng Diyos, yung kingdom ng Diyos ay makuha natin. So paano natin makukuha yun? Yung kailangan tayo ay humble, yung cleanliness, at tayo po ay marunong umunawa, marunong po tayong magpatawad at humingi ng tawad, at marunong tayong manalangin na may sapat na kaalaman sa pamamagitan po ng ating pong tamang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yun po ang malinaw po na ating pong napag-usapan sa umagang ito doon sa slot number 2 na aking pong binigay. So ito po ay may tatlo pa. So hindi ko po ito babanggitin ngayon sa susunod nating generation sapagkat ito po ay maikli ang oras natin dito. Kaya kailangan po natin i-stand din po ang ating mensahe. So ayun lamang po ang aking pong nais iparating sa bawat isa, mga kapatid ko. Magpatuloy lang po tayo, makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon, makipag-ugnayan tayo sa ating kapwa mananampalataya, sa ating community, sa ating sa Donwats, at lagi nating tatandaan, kung tayo po ay may problema sa ating buhay, personal, so meron po tayong mga senior pastor na pwede nating lapitan at meron tayong senior mentor na pwede nating lapitan. Siya po ang makakapagbigay payo sa atin. So kagabi po, tinawagan ko ang ating pastor, Pastor Kai, hindi po sumagot sa akin, inop niya. So hindi na po ako nagkulit kasi makatulog na siya, pagod siya. Naunawaan ko yung kanyang sitwasyon sapagkat ito ay kukoordinate ko rin sana sa kanya kagabi kasi bago ako magdala ng mensahe, kinakailangan malinis po. Walang distraction, walang objection, walang rejection. Malinaw na malinaw ang salita ng Diyos ay pupunta sa ating mga buhay at magaganap ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Noon, ngayon, magpakailanman, siya nawa, purihin ang Diyos. Ito po ang aking samot dalangin at ang salita na kanya pong dinala sa bawat isa sa atin, magbigay daan ng karunungan, magbigay daan ng kaluwalhatian at magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at pakikipag-ugnayan sa Ama sa pamamagitan ng Anak, ng Espiritu Santo, magpakailan pa man. Amen and Amen. 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 Maraming salamat, Brother Chudolfo. Purihin ng Diyos at pasalamatan natin sa napakagandang mensahe ngayong umaga.
Maraming salamat po. At Pastor Guy, sa karagdagang mensahe po ngayong umaga. Good morning, Pastor Guy. Blessed morning, Coach Tibbs. Higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus na siyang nagdadala sa atin, na siya din po yung pinakasentro ng gawain na ito kasi nga kahit dumami man tayo o dadating ang panahon na magkakaroon tayo ng sarili nating mga uh, devotion tuwing umaga, you will always call that dawn watch. Ibig sabihin ng dawn watch is binibigyan natin ang Panginoon ng papuri, parangal, niluwalhati natin siya. Pinakauna sa ating mga activities sa araw-araw, siya po ang nauuna. Dahil kung wala po ang kanyang guidance, mga kapatid, maaring ang ginagamit po nating guidance sa ating pamumuhay ang sarili po natin. Kaya nga ang tinitingnan natin dito na huwag mangingibabaw yung ating sarili sa karapatan ng Diyos na siya ay purihin, siya ay dadakilain. Wala tayong magagawa talaga. Diyos siya eh. So kailangan nating purihin siya. Itinuro na po itong mga fundamentals ng prayer sa mga churches. Kahit naman sa atin nung naimulat tayo sa reliyon, ay ang Ama namin po ang itinuro sa atin. And this is the common prayer practice na kung saan nagagawa lang po natin dahil may mga nakikita tayong gumagawa nito at itinuturo sa atin kahit sa mga schools. No, pero ang tanong kung yan ba talaga ay naintindihan natin at yun ba talaga ay nasa puso natin. Kaya yun po ang mahalaga kasi kung wala po sa ating puso yan, di para lang po tayo yung sinasabi ni Pastor Tudolfo na pag tayo po nanalangin, parang naging obligasyon lang, napapakita tayo na nagpipray tayo. Katulad din po ng mga ibang religion po, di po ba na pinapakita nila na sila nananalangin. Makikita mo sila sa mga daan o saan sila abutan ng tawag ng panalangin dahil may mga religion po na talagang may mga altuntunin na sinusunod sila na kailangan ganitong oras manalangin sila hanggang sa baba ng araw hanggang sunset, nagpipray sila. Pero ang tanong ko kasi dito, nung maunawaan ko na po ang salita ng Diyos, ito ba ay kinalulugdan ng Diyos? So sabi, walang saysay. Nalangin ka sa umaga hanggang gabi, o kung iipunin mo po yung ilang beses po ay nanalangin, 6 na beses, tapos yun pala ay walang saysay, parang bumabanda lang pala ang mga kapatid doon sa kisame, sa dingding. Wala po siyang kapangyarihan. So, ano pa? Bakit mo gagawin? Kung wala naman palang nababago, wala naman palang epekto sa buhay mo. Kaya tayo nagsasaliksik. Kaya dito, tinuturoan tayo ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Na ang Panginoong Hesus mismo na kung saan siya po ay kasama ng Diyos Ama, nakaluklok po siya sa kanan ng trono ng Ama. May trono din po sa trono ng Diyos, sa kingdom niya, nandoon din po si Jesus. And they are one. Isa lang kung yung kingdom na yun ay malawak, malaki, si Jesus at ang Diyos Ama at ang Holy Spirit, they are in the position na sila po ang nag-rule ng ating mundo, ng heaven, ng earth. At mapalad nga tayo dahil pinili po ng Diyos itong earth na ito sa lahat ng planeta. Ito pong earth na ito ay pinili niyang livable para po tayo mabigyan ng magandang buhay. Dito po na tayo inilagay. Hindi po tayo nilagay sa Mars. Hindi din po tayo nilagay sa Venus, which is halos mag-yellow na po doon. Kasi nga, dito pa lang nga sa Earth natin, pag nasa North Pole po tayo, at sa South Pole, ibig sabihin is malapit ka sa sun or hindi ka nakikita ng sun. Si Lord talaga matalino. Nilagay niya tayo sa earth because the earth is the only place sa universe na ginawa niya na livable. Ba't pa tayo ang naghahangad na tumira doon sa ibang planeta? Ito nga ang nilagay niya, itong earth na ito, buong tubig pa ito noon.
Di ba? Buong tubig. Isipin mo, kung ititira ka doon sa puro tubig, yung ginawa niya, tinulak niya yung tubig pataas, tinulak din niya yung pababa, pinos niya pababa, yung tubig papunta din sa ibaba. Kaya yung open space na ito, na between the water above and the water below, he called it the outer space. Ito po yung outer space, hindi po rin pwedeng tirahan ng tao dahil ang outer space po, wala po ang oxygen. Pero nilagay niya tayo sa isang level naman, yung below the space where kung saan mababa ng konti sa nililiparan ng mga eroplano, nakakahinga tayo dahil mayroong oxygen. So nakita din natin ang kalikasan, nakita natin ang mga bituin sa langit paggabi, nakikita natin ang buwan na kinilikha ng Diyos dahil nga tinulak niya itong tubig pataas at pababa. Napakatalino ng Diyos. Tapos doon sa baba naman, yung balot ng tubig yung ibaba, sabi niya, let there be dry ground to appear. So tinulak na naman niya yung tubig pababa, yung sa tubig sa baba, hinawi niya at pinalitaw niya ang lupa at ng mga kabundukan, andun ang gubat, nagtanim siya, naglikha siya ng mga pananim. Hanggang napakatalino ng Diyos. Tapos ang dagat na yon ay yung tinulak ng tubig na kung saan kabahagi din ng portion na kung saan pinalitaw niya yung lupa. We called it the sea, the ocean, the streams of water, the lake. Napakaganda ng mga nilikha ng Diyos. Kaya ano pa ba ang gagawin mo kung makita mo yun? Di ba ba? Magpupuri ka sa Panginoon. Sino pupurihin mo? Sino kayong lumikha nito? Yun ang gusto niya. Itinuro ni Jesus na ang Diyos Ama ang lumikha ng ito. Kaya purihin mo siya, sambahin mo siya. At napakaganda naman po ang pangako niya, mga kapatid. Sa Revelation chapter 4 verse 11, sa Psalm 84 verse 11, na kung gagawin mo ito, mga kapatid, i-honor ka rin ng Panginoon. Kasi binibigyan mo siya ng papuri, isang pagluluwalhati na inuunor mo siya, na siya talaga ay dakilang Diyos. Amen? Kaya ang ibabalik niya sa iyo, tulad ng sinasabi doon sa Revelation chapter 4 verse 11 na wala daw po siyang i-withhold na mga mabubuting bagay sa atin. Ito po kasing adoration, itong binanggit po binigyan ng diin ni Pastor Tudolfo. Ito po yung hallowed be thy name, Ama namin, sambahin ka nawa, no? Sa langit at sa lupa, hallowed be thy name, here on earth as it is in the heaven. Isa din sa maibibigay kong unawa dyan, mga kapatid, pag pinalawak po natin ang ating pag-aaral niyan is kapag pinupuri po natin ang Diyos sa ganong paraan, mga kapatid, hindi po niya withhold ang lahat ng mga bagay na mabubuti para sa iyo. Hindi ka pa po manalangin na nanghihingi ka, nakikita na po ng Diyos ito. Kapag nagpuri po tayo, inuna natin siya at nakikita ng Diyos na totoo tayo sa ating pagpupuri. Kahit hindi ka po hihingi, mga kapatid, alam na po ng Diyos, nababasa na po niya ang laman ng iyong puso at isipan. Alam na po niya yan at alam na niyang isasalansan lahat ng pangangailangan mo. So napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang conclusion ko po dito, mga kapatid, pinapakita po ni Lord ang kanyang greatness, ang kanyang pagkadakilang Diyos, at ang pangalawa po, yung kanyang pagmamahal sa atin, mga kapatid, yung kanyang love na kung saan tinatawag na incomparable, hindi po natin pwedeng i-compare ang love ni God sa love po natin. Hindi po tayo kayang umibig sa Diyos. Siya nga po ang unang umibig, dahil ang pag-ibig po niya, mga kapatid, ay unconditional kahit sino ka man. Amen? Kahit sino ka man, mamahalin ka niya. Amen? At ang pangatlo nga, yung kanyang pinuprove niya na siya ay tapat. Siya ay faithful. Faithful sa lahat ng bagay. Siya ay faithful sa iyo. Makipagrelasyon ka lang sa akin. Parang ganun ang sinasabi ng Diyos. Sabi nga niya sa Samaritan woman, na nanghingi siya ng tubig na tinanggihan po siya. Dahil nakilala po siya ng Samaritan woman na isang Hudyo na nakatira sa Jerusalem, ibig sabihin taga-syudad. Ang Samaritana naman, siya ay lahi ding Hudyo, lahi din siya po na Israelita, pero siya ay nakatira sa bundok. Pero ang ginawa ng Panginoon, instead na huwag nang puntahan ang Samaria, kasi wala naman talagang saysay po, pupuntahan mo yung Samaria, may alitan po ang mga taga-syudad at taga-probinsya.
So dapat diretso na lang po siyang pupunta sa Jerusalem, pero dumaan pa po siya sa bulubundukin ng Samaria at doon nire-restore niya ang hidwaan. So tiyak mo si Brother Tudolfo, sinamahan siya ng Diyos kung paano i-deal po ang mga hidwaan. Kita po natin, sumunod siya sa batas, pumunta siya sa pulis, at doon gamit ang batas ng ating bansa o ng ating lipunan, gagamitin po niya ngayon ang kapangyarihan ng ating mga officials kung paano i-handle ang mga dispute. Hindi siya magsisettle niyan kundi kung ano nakasulat doon sa batas po natin. So kita mo sinasamahan siya ng Panginoon dahil inuuna niya ang Diyos. Kung iba pa yun, wala ng self-control, lalo na pag may pinagkakatiwala sila sa kanilang mga buhay na sila po ay kaya nilang idepensa ang kanilang sarili, pero si Brother Tudolfo po hindi po. Amen? Kaya wala pong gulong nangyari na kung saan nagkaroon ng sakitan. Mayroong mga salitang nakakasakit na binitawan niya, pero yan ay ugma lang po doon sa tao na kung saan ginugulo po ang anak ng Diyos. So yun po mga kapatid, ang adoration po, ibig sabihin is pagbigay po ng papuri sa Diyos, hindi ka po hihingi nito, papurihan mo po siya. Natandaan po natin mga kapatid ng isang mayaman na si Haring Nebuchadnezzar na kung saan siya po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na magkaroon ng kaharian ng Babylonia. Ang mga kapatid, nung siya tumayo doon sa kanyang barandilya, sa kanyang balkonahe, ang natanaw po niya mga kapatid, the splendor, ang beauty ng kanyang nasasakupan ng bansa, nasasakupang kaharian, at ang sabi niya, naku, ang ganda ang ganda ng Babylonia dahil sa akin, kaya siya nagkaroon ng greatness. Right on that spot mga kapatid, binaba ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar at siya ay naging halimaw, naging hayop po siya at naging hayop siya na kumakain ng damo. At siya ay talagang inalis sa kanyang kingdom. Ganun po mga kapatid mangyayari. At ganun din kabilis si Satanas na ibabagsak ka. Kung ikaw ay nagyayabang na at hindi mo ina-acknowledge na lahat ng meron ka ay galing sa Panginoon, higit sa lahat yung buhay mo. Ibinaba si Haring Nebuchadnezzar na parang halimaw, kumakain siya ng damo, mga kapatid, at ibinalik lang siya ng Panginoon nung na-realize niya na ang sarili niya ay hindi wala palang saysay sa mata ng Panginoon kung siya ay nagyayabang laang. So ibinalik siya sa kingdom ng Babylonia, pero naranasan po niya na maging halimaw. So ganun po ang pinapakita dito mga kapatid, na if you trust in everything na kung saan akala mo ikaw naghirap niyan, dahil sa iyong galing sa pagnenegosyo, yumaman ka at ngayon mayaman ka na, katulad ka na ng isang mayaman na magpapalaki lang ng iyong mga investment, mag-invest ako dito, mag-invest ako dito, mag-invest ako dito, at hindi mo ina-acknowledge na lahat na yan galing sa Diyos. Isang araw, bibigyan ka ng karamdaman, pagpunta mo sa hospital, ay paglabas ng laboratory result at sinasabi ng doktor sa iyo, ikinalulungkot ko po, sir, na kayo po ay may cancer. So ano ang maramdaman mo? Sayang lang po yung milyones mo, di po ba? Pero kung unahin mo si God, pinupurihan mo siya, na siya ang pinagmulan ng buhay mo, mga kapatid, aayusin din niya, mga kapatid, ang buhay mo. Lahat ng dadaanan mo, at ito ay pinapattern niya na dapat ang paghingi mo sa akin, ang pagpupuri mo sa akin araw-araw. At hindi lang araw-araw, kundi 365 in a year. Amen? Mas pinupupurihan natin siya para smooth po ang takbo ng ating buhay. And dinidetali po niya daily. Pag inuna mo ako sa Dawn Watch, lahat ng mga tatahakin mo mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali hanggang sa hapon, aayusin ko yan. Kung meron mga sagabal na yan, kung tulad ng mga tinuturo ni Teacher Donna, na may mga i-hurdle po natin, may mga harapin po tayo mga bato sa daraanan. Kasi hindi po smooth ang lakad po natin papunta po sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kanyang mga ginagawa na hinanda niya sa atin. Kapag yung mga bato na yan ay hindi po natin hingin sa Panginoon na yan, hawiin mo, O God. Ng mga storms of my life, hawiin mo po, Lord. Para ako'y makalakad na kasama kita at pupurihan kita.
Kaya yun po mga kapatid, ang conclusion po dito, ito pong adoration, ito pong pagbibigay po ng papuri sa Diyos, ito pong pagluluwalhati sa Kanya, na ina-adore natin siya, na hallowed be your name, purihin ka o Diyos, hallelujah, umaawit po ang mga angels ng hallelujah, Hosanna in the highest. Hindi ka pa po humihingi nito mga kapatid. It often focuses on praising God for who He is rather than asking the specific things. Kasunod na lang din po yung paghingi natin. So maraming salamat mga kapatid at samahan na nawa tayo ng Panginoon mula sa umaga hanggang sa hapon, hanggang sa pagtulog po natin. Daily po yan, daily routine lang po yan mga kapatid upang tayo po ay nakapagbigay ng kalugod-lugod ng mga gawain sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoong Diyos, ang kapurihan sa tanging pangalan lamang ng kanyang anak na si Jesus na dinadakila po natin. Amen.